Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa isang maliit na kumpanya sa bayan ng San Rafael, kilala si Liza bilang isang pinakamasipag at pinakamaasahang empleyado. Tahimik, palangiti, at laging handang tumulong sa mga katrabaho. Ngunit sa kabilang mesa, naroon si Marites, na sa loob-loob nito ay may itinatagong pagkainis kay Liza. Araw-araw, nakikita niyang pinupuri ng boss si Liza, habang siya, kahit ilang taon nang nagseserbisyo, ay parang hindi napapansin. Siya na lang lagi. Siya na lang palagi. Bulong ni Marites sa sarili habang nakatingin kay Liza na abala sa paggawa ng mga reports. Unang mga palatandaan ng inggit. Isang hapon, habang pauwi na silang lahat, narinig ni Marites ang boss nila. Liza, ang ganda ng presentasyon mo kanina. Malaki ang naitutulong mo sa proyekto natin. Nakangiting nagpasalamat si Liza. Ngunit ang ngiti niyang iyon ay parang apoy na lalong nagpasiklab ng inggit sa dibdib ni Marites. Ang paghahanap ng masama. Isang gabi, sa gitna ng ulan at kulog, naglakad si Marites sa liblib na parte ng bayan. Sinadya niya ang isang matandang mangkukulam na kilalang bilang si Aling Pasing. Nag-alay siya ng ilang libong piso at manok na itim. Gusto ko po mawala siya. Yung kasama ko sa trabaho, siya na lang palagi ang bida. Tinapunan siya ni Aling Pasing ng matalim na tingin at saka mahina nitong sabi, "Kung iyan ang nais mo, may kapalit. Siguraduhin mong kaya mong panindigan ang kakahinatnan nito." Tumango si Marites, puno ng galit at determinasyon. Ang kulam. Kinabukasan, dahan-dahan lang may kakaibang nangyayari kay Liza. Bigla na lamang siyang nahihilo habang nagtatype. May mga pasa sa braso na parang walang pinagmulan. At sa loob ng ilang araw, unti-unting lumakas ang mga sintomas. Parang may humihigop sa kanyang lakas. "Bakit parang ang hina mo, Liza?" Tanong ng isa nilang katrabaho. Umiti lang si Liza, kahit maputla. Ewan ko, baka pagod lang. Ang lihim ni Liza. Hindi alam ni Marites, mula sa angkan ni Liza sa probinsya, ang mga kilalang mambabarang at manggagamot. Lumaki si Liza sa lola niyang albularyo. At mula pagkabatay, alam na niya ang mga palatandaan ng kulam. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa boarding house, inilabas ni Liza ang isang lumang kahon na may lamang mga tuyong dahon, langis, at piraso ng sinulid na kulay pula. Kung sino ka man, hindi mo alam kung sino ang ginagalaw mo. Bulong ni Liza sa dilim. Pagbalik ng sumpa. Sa sumunod na linggo, habang nakaupo si Marites sa mesa, bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Mainit, masakit, parang may mabigat na nakadagan. Napansin ng iba na namumutla siya. "Marites,
Okay ka lang? Pero ang sagot niya ay isang ungol na mahina. Sa tuwing tititigan niya si Lisa, may nakikita siyang mga aninong itim na bumabalot dito at dahan-dahang lumilipat sa kanya. Sa bahay, lalo pang lumalala. Hindi siya makatulog. May mga boses na bulong ng bulong. Bumalik sa'yo. Bumalik sa'yo. Ang pagmamakaawa. Hindi na kinaya ni Marites. Gabi-gabi, umiiyak siya. Tinangka niyang bumalik kay Aling Pasing. Pero wala na raw magagawa ang matanda. Hindi mo sinabi na galing sa lahing manggagamot ang pinakulang mo. Sigaw ni Aling Pasing. Saka siya pinalayas. Kinabukasan, halos gumapang si Marites papunta sa opisina. Puno ng luha. Lumapit siya kay Lisa sa pantry. Lisa, patawarin mo ako. Ako ang gumawa nito sa'yo. Dahil naiinggit ako. Ayoko na. Tulungan mo ako, Lisa. Para na akong mamamatay. Lisa. Nagulat ang iba nilang katrabaho. Si Lisa, tahimik lang. Pero bakas ang mga awa sa kanyang mga mata. Dinala ni Lisa si Marites sa bahay ng kanyang lola sa probinsya. Sa ilalim ng bilog na buwan, may ginawang ritual ang matanda. Naglagay ng langis sa noo ni Marites. Pinasuot ng isang pulang sinulit sa pulso at may inalay na dasal sa mga ninuno. Sa gitna ng ritual, napasigaw si Marites. Parang may bumubuntot ng kung anong itim na bagay mula sa kanyang katawan. Hanggang sa tuluyan itong mahulog at magpasalamat nang nanginginig. Salamat. Makalipas ang ilang linggo, bumalik sa normal ang opisina. Tahimik si Marites. Laging nakayuko at sa bawat pagkakataon ay nagpapakita ng pagsisisi. Si Lisa muling ngumiti. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya basta-basta. Sa mundo ng tao, may mga lihim na hindi dapat galawin. Ang inggit ay apoy na kapag sinindihan mo, hindi mo alam kung saan ka masusunod.